May kasabihan na life is too short. Maiksi lang talaga ang buhay. Wala pong nabubuhay sa mundong ito na 100 na tumatakbo pa ho. Wala pong nabubuhay sa mundong ito na 100 na makakapagtrabaho pa rin. Meron man 100, 105, 110, pero nakaratay na ho sa bading. Pero ang pagharap natin sa ating kaparusahan o paghusga ng Panginoon sa atin kapag tayo'y pumanaw na, ay wala pong taon yan. It may be 100,000 years or more or an endless punishment. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to our program, PBMA Official Talks. Pag-uusapan natin ngayon ang ano ba ang talagang naging buhay ng isang Gracelyn Buray Ecleo. Mismong nandoon ako na nakakasama ko ang aking kapatid. Parang kailan lang, noong May 15, matagal kaming nagkwentuhan. Siya'y nangako sa akin na tutulong siya sa aming ama sa pagbangon uli ng PBMA, ng asosasyong ito. Marami kaming mga napag-usapan, mga nakaraan, kung ano ang naging buhay namin nung kami mga bata pa. At isi-share ko rin po sa inyo yan sa video na ito. Nung lumipat po kami sa Cebu, 32 Modesta Street, Guadalupe, Cebu City. Galing kaming Dinagat, lumipat po kami sa Cebu para mag-aral ako ng grade 1. Nung habang ako'y nag-aaral pa, magkakasama kami magkakapatid. We live in one roof. Manoy, Ate Grace, Ben Glenn, Alan 1, Alan 2. Gwen was still very young then. Kasama niya lagi si Mami. Si Glory Jean naman ay nasa Manila. That time, nag-aaral siya sa St. Paul. Hindi po ako kumakain kapag hindi po umuwi si Ate Grace. Ang ginagawa po niya ay magluluto siya ng paborito kong luto niyang pansit bihon. Doon po kami nagluluto sa tinatawag na bakante. Sa likod ng bahay namin sa Cebu. Bakanteng lote po yan. Nagluluto kami, kon ang gamit, pot, clay, at itinuturo niya sa akin, kakain kami ng dukot. Magluluto siya ng pansit bihon. Sabi niya, baka matagalan siyang uuwi at malipasan ako ng gutom. Tinuturuan niya akong kumain, basta luto naman daw niya yon. Hindi ko alam kung bakit wala akong ganang kumain. Kapag hindi niya ako sinusubuan ng take note, wala akong kutsara. Kamay po niya ang sinusubo niya sa akin. Gamit lang ang kanyang mga kamay tuwing sinusubuan niya ako. Teenager pa ho yan si Ate Grace, gala na ho talaga yan. She feels empty, she feels unhappy in our own home. Which I cannot blame her, nor even ask her why. Maliliit pa ho kami hanggang lumaki kami. Sanay na ho kami hindi nagpapakialamanan sa buhay ng may buhay. Kanya-kanya kaming tago sa aming mga nararamdaman. Kalungkutan, sakit, o maraming tanong sa aming isip at puso. Hanggang karamihan ng aking mga kapatid ay nadala sa emosyon, kaya sila'y nagbisyo. Pero ako, iniba ko ang aking buhay. But anyways, let's go back to Ate Grace. Kapag pinapalo ho ako ni Ate Jane, naalala ko ang pinakamalakas na palo niya sa akin ni Glory Jean ay nung tinapon ko ang mga tsinelas ng mga bodyguards, mga kasambahay, dahil ang dudumi, tinapon ko doon sa may bakanteng lote, doon sa likod ng bahay namin. Kasi pag pupunta ko kayo sa basement, nandoon po ang mga bahay, andun po ang kwarto ng mga maids and boys and bodyguards sa basement ho ng aming bahay. Merong gate na maliit doon na pwede mong bubuksan
bakanting lote na ho yun. Lusutan ho kung sa baga fire exit or emergency exit. Tinapon ko ang mga tsinelas, pinagpapalo ako, pinalo ako ng sobrang anlakas ni Ate Jane that time. Hanggang sila na ang nag-away, nagsabunutan, ewan ko kung anong nangyari sa kanila. I was young, but I could still vividly remember. I could still vividly remember in my mind. And I saw it in my two big eyes. And heard what Mommy Ate Grace said to Ate Jane. Anyways, may pagka-personal. In short po, siya po ang aking more of mommy. Because my own mother never treated me. My sister treated me. Never ako sinubuan naman ng aking ina. Bakit nga naman? Mami Glenda siya. Never niya akong pinaglutuan ng pansit bihon. Never niya akong sinamahan sa bakanting lote. So in short, ang aming experience ng aking kapatid ay hindi ko naranasan yan sa aking tunay na ina. Iba naman siyempre ang relasyon ng ina at anak at sa kapatid-kapatid. Dahil sa nabanggit ko nga ho na may pagkagala talaga or gala talaga si Ate Grace noon. Dahil siyempre, sino ba namang magulang na gusto ang anak ay nasa kalye, sa lansangan. Hanggang napuno ang aming ina, dahil nakasanayan ko na dahil ang kwarto rin pala ng ating Madam Grace ay kasama doon sa tumbok ng basement na yon. Pag bumaba ho kayo sa basement, sa bandang kanan nandoon may mga katre doon, nandoon yung gate na sinasabi ko, may mga bodyguards din doon. Pagpapasok ka na dito sa may hallway, andoon ang mga driver's room. At sumunod ay mga maid's room. Ang tumbok na ho yun ay ang kwarto ng ating Madam Grace. Bakit doon sa basement? Hindi ko rin ho alam. Tinanong ko rin yan maraming beses sa aking sarili. Para ho siyang nakatira sa dungeon. Pero doon ho yun natutulog noon si Ben Glenn. Dahil pag nagbibinata kasi at nagdadalaga, gusto natin mahiwalay ba? Hindi kasama ang mga kapatid na maliliit. So, doon sa basement na yon, nakasanayan ko na ho palagi pumupunta doon sa kwarto ni ate. Laking gulat ko nung pumasok ako, nakakadena ho siya. Kadena ho. Totoong kadena. Kadenang gate. Yung kanya kadena ho sa gate. Yung kinakadena ho sa mga sasakyan para hilain. Yes. Kadena ang buong katawan, kamay, pinulupot sa legs. Ang nagkadena ho ay si Rudy Maybuena. Utos daw ni Mami Glenn dahil para wag maglakwat siya. Wala akong magawa dahil bata pa ako noon. Kitang-kita ko, never pumalag si Ate Grace. Inabot niya ang kanyang kamay, nakatingin lang siya habang tinatalian siya. Wala kang maririnig sa kanyang salita. Maya-maya dumating si Mami. Nagtago ako. Nung pababa si Mami Glenn, nagtago ako sa kwarto, sa kwarto ng mga maids. Andoon si Rebecca Osorio. Nakahiga nung mga panahon na yon. Natatakot siguro sila. Nandoon si Rebecca, nandoon si Delia. Nandoon si Sima, yung nandyan ngayon kay Ben Glenn. Nagtago ako doon sa kwarto, nagmadali ako umakyat sa double deck. Katabi ko, nandoon ako sa gilid ni Rebecca Osorio humiga. Nung naramdaman ko na nawala na si Mami at saka si Rudy, nagmadali akong pumunta sa kwarto ni Ate Grace. Hindi ko mabuksan kasi nakalock. Can you imagine? Nakakadena na ang tao. Nakalock siya. Ang ginawa ko, pinilit kong sirain gamit ang kutsara. Hanggang nabuksan ko. Wala akong narinig na kahit anong salita sa aking kapatid. Kundi ang sabi lang niya, turuan kitang kantag, turuan kitang kumanta. Halika dito, Jade, upo ka sa tabi ko. Bakit ka nakaganyan? Hindi rin siya sumagot. Bakit ganon, ate?
pilit kong hinihila pero nasasaktan siya kapag hinihila ko. Dahil hindi ko naman siyempre mabubuksan ang kadena. Hindi ko mabubuksan ang padlock doon sa kadena. Doon kami unang nagkantahan na nakakadena ho siya. Ang tinuro niya sa akin ay Rainbow Connection. Hanggang naging practice na namin yon. Nung gabing yun, bumalik ako uli doon, sinilip ko siya, tulog siya na nakakadena. Umagang-umaga, sinilip ko siya, natanggal na yung kadena niya, pero tulog siya. Marami siyang mga sugat. I need to rush because I need to go to school. Kaya ko po ikinukwento sa inyo ito. Dahil ito po ang aking pamamaraan na mabigyan po ng tribute ang aking pinakamamahal na mami ate. Dahil alam ko marami sa inyo na hindi nakakaalam kung ano ang naging buhay ng aking kapatid. Binansagan na siyang Magdalena. Habang paulit-ulit kaming nagkakanta ng Rainbow Connection, ang sabi niya sa akin, Jade, di ba ang rainbow may dulo-dulo? Nandun ako sa kabila, nandoon ka din sa kabila. Malayo man tayo, pero magkadugtong pa rin tayo. Di ba pareho tayo ng buhay? Masyado pa kung maaga para ikwento ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng aking kapatid na hindi ba't pareho tayo ng buhay pagdating sa pamamahay at sa pamilya na ito. May kukwento ko rin yan sa inyo pagdating ng tamang panahon kung bakit niya nasabi yun at anong ibig sabihin. Sinabi niya yun. Nakalipas ang mga ilang araw, tinuruan naman niya ako ng someone's waiting for you. Ang sabi niya, palagi daw niyang kinakanta yon kapag wala siya sa bahay para maaalala niya na kailangan niyang umuwi dahil someone's waiting for her. And it's me. Kaya hanggang galing na akong Amerika at lahat-lahat, yun pa rin ang kinanta ko nung nandun na siya sa Surigao nakatira. Nagkantahan kami, kinanta ko ang Rainbow Connection and Someone's Waiting for You. Puro luha ang lumalabas sa aming mga mata. Dahil hindi naman kami nagtanungan din. Pero para sa akin, kaya lumuha ako ng ganon. Dahil pumasok sa isip ko ang itsura niya, parang baboy na kinakadena sa kwarto ng ilang beses na nangyari yon. Pero, hindi pa ako tapos sa aking kwento na bakit pinabayaan mo, madam. Hindi mo sinumbong. Sa tapang kong ito, sinumbong ko ho sa aking ama. Inintay ko, nandoon ho ako sa labas po ng bahay namin, may tindahan ho doon. May sari-sari store. Doon ho sa puno, may puno hong aratilis. Nung narinig ko na sumigaw ang bodyguard na parating si Master, 1 second lang ho nakababa ako, sugat-sugat ang aking mga singit, aking mga legs. Dahil gusto ko nang makausap si Daddy, dahil sikreto kong isusumbong sa kanya na ilang beses kinakadena ang kanyang pinakamamahal na anak. Nung nasabi ko kay Daddy, tinaon ko na si Mami nasa banyo. Ang kwarto po namin sa Cebu, tulad po sa White House. Ang kwarto namin ni Gwen, magkasama kami sa isang kwarto, pero isang banyo ho, lusutan ho, kwarto na nila Daddy at Mami. Kaya magkadugtong ho, isang banyo lang kami. Nung nandoon na sa banyo si Mami, sinabi ko kaagad, Dad, hindi mo ba alam na kinakadena palagi si Ate Grace? Biglang bumangon si Daddy, anong kadena? Tinatali ho, pinapatalian ni Mami kay Rudy si Ate Grace dahil para daw hindi maglakwat siya. Biglang bumangon si Daddy, sinuntok ang mga kabinet, warak ang mga kabinet,
Tumakbo na ako, pinalabas na niya ako, lumabas na ako, I don't know what happened inside. Lumayas na si Daddy uli. He didn't even look at Ate Grace. He didn't even go down to the room of Ate Grace. He just rushed and went out again and went somewhere. Noong gabi, nakita ko si Mami umiinom ng red wine. Nagyosi siya sa kwarto nila sa Cebu. Pero umiiyak. Pero alam ko hindi naninigarilyo si Mami, hindi rin umiinom. Siguro sa sama ng loob niya na gano'n nag-wild si Daddy. Natulog na lang ako dahil doon kami natutulog sa pag-weekend ho, doon kami pinapatulog ni Mami sa sahig carpeted ang kwarto niya, doon sa baba ng kama niya. Hanggang akala ko ho ay mahinto na ang pagkadena. May naalala pa akong isang beses na kadena na naman siya dahil madaling araw nang umuwi si Ate Grace. Simula nun, hindi ko na po siya. Pagkatapos nun, hindi ko na nakitang nakadena siya uli dahil siguro naalala ko nagpunta si Mami sa NCR na nandoon si Dad. Siguro nag-usap sila. At siguro pinangako ni Mami na hindi na niya gagawin. So hindi ko na nakitang kinadena uli si Ate Grace. Nung umuwi si Ate Grace ng Surigao, nabalitaan ni Daddy na nag-party ito at hindi umuwi. Nandoon kami sa bahay namin sa garahe, nagwala si Daddy dahil hindi umuwi si Ate Grace kasama ang mga kaibigan dahil parang graduation yata yun. Yun ang pagkaalala ko. Let's go backtrack. Parang nandoon kami sa garahe noon, naalala ko pa yung phono namin na ganito kalaki. Ang layo naman ni Daddy pero ewan ko naabot ng legs niya nung nagtadyakan siya. Mahilig mag-sidekick yun eh, mahilig mag-kick. So, may nakapatong pa mga litrato doon, tumilapon lahat. Dahil si Daddy ho ay napakasiloso. Napaka-stricto din ho. Nalaman niya na may kasama si Ate Grace na lalaki, pinakasal mo niya at a very young age. And that was Marlon Calderon. Tumira sila sa Cebu, nung kinasal sila sa Dinagat, Ate Grace was only 14 years old that time. If I'm not mistaken, I'll stand corrected, but I'm sure that age. Umuwi sila ng Cebu, doon sila tumira. Nakalipas pa ng isang taon mahigit bago nabuntis si Ate Grace kasi naglalaro lang kami doon. Doon ako halos natutulog, doon niya ako halos pinatutulog nung may katabi na siya nung nandoon na si Kuya Marlon nung panahon na yun. Hanggang na hindi namin alam na buntis na siya. Naglalaro kami lagi. Nag-alaga ho siya ng mga Maya birds. Ang daming ibon na lumilipad sa kwarto niya. Puro tae, yung mga kama. Wala siyang pakialam, no? Siguro anti-stress niya yon dahil hindi naman niya talaga siguro boyfriend yun o hindi niya mahal yung lalaki na yun na kinasal siya. Kaya doon ako halos natutulog. Wala kami ginagawa kundi naglalaro ng rubber band, naglalaro ng pick-up sticks, at nagkakantahan. Doon din niya ako pinapakain na rin. Ang unang anak ko ni Ate Grace ay ang unang-unang apo po ng ating ministro at ng ating Mami Glenn. Ang pangalan ko ay Rubilon. Dahil hindi po sila sanay sigurong magpa-check up sa hospital, akala nila dahil mahilig si Ate Grace sa Maya Bird, habang lumalaki si Rubilon, nag 1-year-old siya, ang dibdib ho niya ay korteng Maya Bird din. Pero not knowingly, hindi nila alam, enlargement of the heart pala yun. So namatay si Rubilon at the age of 2. Grabe ang drama doon sa bahay namin dahil doon ho siya binurol sa bahay namin sa Cebu. Dumating si Daddy. Sobrang grabe, no? Dahil kauna-unahang apo ho niya yun. Wala nang dahilan si Ate Grace para manatili
Wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ang kanilang relasyon ng kanyang unang asawa. Kaya she decided to leave the house. She went crazy a bit. Hindi ho madaling mawala ng anak. Kahit ganun ang tingin ninyo o ng iba kay Ate Grace, iba siyang ina. Grabe siya magmahal at mag-alaga ng mga anak. Alam ko po yun. Kahit iba-ibang ama, magkakasama lang ang mga anak niya. Kahit sa hirap o ginhawa, kahit halos walang makain, magkasama lang ang anak niya. Pareho kami ng prinsipyo ng aking kapatid. But anyways, she went crazy a bit. She leave the house and then she decided to go to Japan. Dahil yung mga panahon ho yun, kahit 16, 17, pwede na ho makapunta ng Japan, hindi ganun kahigpit. Nagpunta ho siya ng Japan, nagtrabaho ho siya, nakailang entry ho siya doon. Gumanda ang buhay ni ate. Kaya lang, masyadong marupok ang kanyang puso. Napauwi siya dahil nagmahal doon, nabuntis, nanganak dito. Ilang beses din siya kinausap ni Daddy na huwag na siyang bumalik ng Japan. Dad tried to reach out to her. Sobrang spoiled kay Daddy yan, si Ate Grace. Binangga niya ang Jaguar na blue, binangga niya ang Jaguar na pula. Magkasama kami noon, nagpunta kami ng talyer. Sinabihan siya, Gang, huwag mong pakikialaman yung itim na Jaguar kasi gagamitin yan sa commercial ng sigarilyo na Hope. Yung commercial no na there's a light of hope, there's a light of... Yung pababa ng Baguio na nakaitim, ang sasakyan po ng ating ministro yun. Na may dalawang foreigner na bababa kunyari magpahinga doon sa Cannon Road, ewan ko kung anong road yun, at maninigarilyo sila. Yun ang hindi lang niya pinahiram kay Ate Grace dahil nakakontrata ko yun sa commercial na yun. Pero, Mr. Slim, Alfa Romeo, Jaguar na sasakyan, nabangga na yan ni ate, wala siyang narinig kahit konti sa ama. Dahil alam ng ama kung ano ang naranasang sakit at hirap ng buhay ng kanyang anak na wala din siyang magawa dahil palagi siyang wala sa bahay. Kakampihan man niya, hindi naman siya nakatira doon. Wala rin. Dahil syempre naiintindihan niya na ang bata talaga gusto lang siguro magpahangin doon, basta doon lang naman. Eh alam ko naman kung saan pumupunta din si Ate Grace noon, tulad ng mga pinupuntahan nila Alan, nagbibisikleta lang din niya noon, sumasama lang din ako doon. Pumupunta doon sa kay Madrona, pumupunta doon sa mga kaibigan. Naalala ko pa nga yung barkada nila ni Ate Grace doon sa tapat ng bahay. Doon lang naman siya natatagalan na umuwi. Puro mga babae naman yun. Nag-ano lang sila doon, nagkatakanta-kanta, gita-gitara. Kasi magaling mag-gitara si Ate Grace. Nagkita-gitara kasi doon sa tapat naman namin ng bahay. Kasi puro squatter po yun doon. Gaisano lang na malaki ang bahay, ang aming kapitbahay nung panahon na yun. Ngayon, ginawa ng, dinevelop ng isang subdivision. Bumalik kasi ako doon, tiningnan ko. Sa tapat ng bahay namin, pagtatawid ho kayo doon, pagtatawid kami, may mga bahay doon na maliliit, may mga kubo, open air, parang field ho. Doon, nagkakanta-kantahan lang sila Ate Grace noon. Eh ayaw nga ni Mami nang lalabas ng bahay dahil marami ho talagang mga adik at lasing sa aming lugar. Siyempre, nag-worry din ang ina, sino pa naman hindi. So, dahil alam naman siguro ng ama na wala namang pinuntahang iba, yun, meron pa kami kapitbahay noon, sila mga Kainglet family yun. Mayaman din yun nanda sa tapat ng bahay namin, doon din, barkada nila yun. Kaya, talagang close ang ministro at ang ating Madam Grace. Spoiled yan. Dahil nga, wala naman palagi ang aming ama. Wala siyang magtatanggol din sa aking kapatid. Kung sa baga pagpaborito ka ng ama, lugi ka. Dahil wala siya palagi. Gets? Physically. Pero hindi pala. Pag sumunod lang pala tayo sa kanyang batas na pinapasunod, talagang hindi lugi.
Gets din? One time, hindi ko na makaya, tinanong ko si Mami, Mami, bakit parang ang init ng dugo mo kay Ate Grace? Si Mami ay nagpapalinis yata ng kuko nun. Basta may ginagawa ko sa kanya, sa kamay, sa mukha, doon sa may garden namin sa Cebu. May balcony kami, tapos medyo bumaba siya doon sa may garden. Tinanong ko siya, Mami, bakit ba ang init ng dugo mo kay Ate Grace? Ang sabi niya, hindi ko anak yan, nabuntis ako nang wala ang daddy mo. Sabi ko, hindi ba't sinabi ni Daddy na kahit wala siya, pag nabuntis ka, sa kanya pa rin yun? At saka, puro galis daw nung lumaki. But anyways, mga mabababaw na dahilan na bata pa rin yata si Mami ng mga panahon kasing yun eh. No? Baka kaedad ko lang siya, she was only like 30s that time. No? Mga edad lang ng mga early 30s pa si Mami ng mga panahon na yun. Batang-bata pa. Then nabiyuda si Mami, 50 years old lang eh. Kaedad ko lang siya ngayon, nung nabiyuda siya. Sabi nga niya, nung ipinanganak daw si Ate Grace, para daw 80. Sinabi naman na niya yan sa akin, ngayon na, nandun kami sa White House. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, acknowledge po ni Captain Capuljuri, si Madam Grace. Nag-iisa at the only acknowledged child ang ating Madam Grace. Wala siyang ibang in-acknowledge kundi si Ate Grace. Nung lumipat na ho kami sa Manila, nakatira kami sa Green Meadows. First in Marikina, then Green Meadows. Nung nandun na kami sa Green Meadows, yun, bumalik si Ate Grace from Japan. Many times siyang galing ng Japan. Tumira siya ng sandali doon. Sinasama ho ako ni Ate Grace kapag naglalakwatsa siya. Sumasama din talaga ako dahil gusto ko subuan na naman niya ako. Hanggang syempre, nagsumbong ang mga yaya, nagalit si Mami, hanggang tuluyang pinagbawal na naman siyang pumasok. Pinagbawal siyang pumasok sa Green Meadows. Bago kami nagkahiwalay ni Ate Grace, nag-usap kami. Ate, mag-utos ka lang ng member. Pumunta sa Green Meadows, sabihin mo kung anong oras at kailan tayo magkita. Pupuntahan kita sa gate. So hanggang nakasanayan ko na magbibisikleta ako ng alas 5 ng hapon ng Lunes, pumupunta ako sa gate para mag-abot sa kanya ng allowance ko. Dahil kung may allowance akong 500 ng mga panahon na yun, binibigay ko sa kanya ay 250, hati ho kami. Pagdating ho ng Wednesday, wala na ho akong makain. Okay lang yun sa akin. Hindi na ako makahingi uli kay Mami dahil naka-budget na yun. Hindi na ho ako nag-i-aircon kasi simula ng 3rd year college tsaka 4th year college ako, hindi na ho ako nagpapadrive dahil nagpa-park na ho ako sa loob ng campus. So pagdating ng Thursday at tsaka Friday, hindi na ho ako nag-i-aircon dahil tinitipid ko na ho yung gasolina ko dahil wala na akong budget. Dahil binibigay ko at tinutulong ko rin sa ibang mga kaibigan. Alam ng mga kaibigan ko yan, mga classmates ko, from elementary, high school, college, in my own little ways I help. Alam nila kung gaano din ako kakalog. Bumabalik sa isip ko mga kapatid yung panahon na tatalikod na siya sa akin dahil bilis na, bumalik ka na dahil baka hanapin ka. Kunyari, magbabike ako, pero pagtingin ko, tatawid na siya doon sa may kalsada dahil pag ganun ang pag-uwi niya. Sakay na siya ng jeep. Para akong bata mga kapatid, yung parang mga bata na iiwanan ng ina. Yung iiyak. Kaya lang hindi ko pwedeng ipakita dahil pag umuwi na ako, makita ng bodyguards or driver doon sa gate na kung galing akong iyak, magre-react naman sila. Baka sugurin ko sinong umaway sa akin. So sinabi ko lang na, kaya hindi ako pwede magpahalata kung galing akong iyak, o masama ang pakiramdam ko, o masama ang loob ko. Kailangan maayos bago pumasok sa gate. Dahil baka malay ko naman, nandun si Mami sa loob, nandun sa garahe. Kaya mahirap na. Bata pa kasi ako noon talaga. Wala rin akong magawa.
Hanggang kinausap ko si Ate Grace. Sabi ko, Ate Grace, ngayon na nag-asawa ka na, maayos naman ang napangasawa mo. No? He married to Ang, no? Yung father ni Gretchen at ni Karen. Palagi ako doon sa Antipolo sa bahay nila hanggang na-convince ko siyang mag-aral para classmate kami. Sabi ko, kahit mag-HRM ka lang ng 2 years kasi ako 4 years tourism. Natanggap naman siya ng HRM doon sa La Consolacion. Hindi rin niya natapos kasi nabuntis naman siya uli. Pero magkasama kami sa school. Nag-aaral siya ng college, ako din naman nag-aaral din doon. Tuwing bibisita ko kay Ate Grace, kakain kami sa kanto, paa ng manok, ang sa kanya ulo ng manok. Yun ang aming banding ng mga panahon na yun. Nung graduate ho ako ng 1992, right after my graduation, I went to the States. Sabi ko nga po sa inyo, pumunta po ako nagbakasyon muna kami ni Mami, regalo ni Mami sa akin, kasama nga si Manoy noon. Nag-world tour kami, no? Nagpunta kami kung saan saang bansa. Regalo ho niya yun sa akin, graduation gift niya. Dahil may visa na ako pagka-uwi namin dito, I decided 1993, bumalik ako mag-isa sa New York. And then, nag-TNT na ho ako doon, naging katulong na ho ako doon, naging yaya, kumakanta sa restaurant pag day off, sa Philippine Village at saka sa Barrio Fiesta. After 1 year, hinatid ni Mami si Natasha, she was only 3 years old, at may yaya naman nadala. Pero ang hirap po ng buhay doon, kaya naalala ko po, hindi ko po makakalimutan ang hirap ng mga tao na sabon. Hindi ko makain ng pera. Kaya lagi ko kayong pinagtatanggol, mga OFW, sabi ko. Hindi ko alam ba't mainit ang dugo ninyo sa akin, pero wala akong iniisip po ni kabutihan lamang ninyo. Hindi naman lahat na mainit ang dugo sa akin. Bip-bip lang ha, busina lang. Kasi wala akong atraso at kasalanan sa inyo. Nung nakalipas ang 1 taon, 2 taon nasa Amerika ako, nakalimutan ko kung sino ang anak na tumawag sa akin na sinabi na si Ate Grace ay 50-50 ho. Si Ate Grace ay may car accident, hindi pa nila alam kung mabubuhay o hindi. Dahil nahirapan ang mga otoridad kuhain ang sasakyan niya dahil talagang lumusot sa ilalim ng truck. Head-on collision ho. Lasing ayata si Ate Grace sa Surigao, pumasok siya sa ilalim. Hindi nila kaagad nakuha ang sasakyan. Hindi nila kaagad na napasok o hindi kaagad nila namalayan. Wala kaagad rescue na dumating dahil madaling araw ho yun. Miraculously ho, nakalabas ng kusa ng sasakyan ang ating Madam Grace. Paano? Wala hong imposible sa Diyos. Hirap na hirap din ako sa Amerika. Naikwento ko nga ho sa inyo, di ba? Naranasan ko matulog sa kalye, sa kalsada dahil wala akong pangrenta. Napalayas ako dahil 3 buwan hindi ako nagbayad. Sa hirap ng buhay ko, kahit anong hirap, dahil mahal na mahal ko ang aking kapatid, ako ay nag-maximum cash advance kung ilang buwan na paghirapan ko dahil gusto din ako ng amo ko ng mga panahon na yon. Nangako ako, kaya nakatagal ako doon dahil binayaran ko ang utang ko para makatulong sa aking pinakamamahal at mahal na mami ate. Kaya nangako kami sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi namin pababayaan ang isa't isa. Nung kasagsagan ho ng pinagtulungan ho ako ng buong pamilya ko sa San Jose. Naipit sa sitwasyon ng aking mami ate. One time nag-birthday ako, bigla akong nagulat dahil parang gusgusin ng aking kapatid. Yun pala dahil gumapang siya doon sa may seashore para walang makakita, para batiin ako ng birthday. Batiin ako ng aking birthday. Nagkasabit-sabit pala yung damit niya. Dahil ang dilim, ang dami-daming tao pati doon sa kabilang compound ko. Pero pilit niyang umiwas na hindi siya makita dahil natatakot siya. Dahil kapag lalapit sa akin, mawawala ang allowance. Pero sapat na ho yun sa akin. Alam ko na yun. Naintindihan ko na. Kung may pumupunta nga na iba doon, anak na ganito, anak na ganon, sabi ko umuwi ka na, huwag na kayong pumunta dito. Baka pagalitan kayo ng daddy niyo or ganito.
Ayoko sila, iniiwas ko rin. Alam ko naman na yun kung sino talaga nagmamahal sa akin o hindi. Ang mga na-share ko lang sa inyo ngayon ay naranasan ko close up and personal with my loving sister. Ang huli naming kwentuhan ng aking mami-ate ay nung May 20, May 17, mga May 17 yata, kwentuhan kami. Ang pinangako niya sa akin na tutulong siya sa akin para mapasaya namin dalawa ang aming ama. Bigyan ko lang din daw siya ng panahon dahil medyo wala din daw siya sa sarili niya dahil hindi pa siya makamove on sa pagkawala ni Manoy. Ang pagkawala ni Manoy ang isang major na dahilan kung bakit nagkaroon ng depression si Ate Grace, bakit medyo nalungkot talaga siya, hindi siya makatulog. Tumataas ang sugar niya, hypertension, na-stress siguro. Kaya nung na-realize na niya na she needs to move on, it's too late. It's too late because she didn't realize that time that she already had a COVID. She wants to move on, she goes out, she goes to the parlor, she meet friends without mask. Hindi siya nagmamask, nagugulat siya. Ba't mo alam be? Feel ko lang. Hindi ako makahinga be, hindi ako komportable. Sabi ko, bakit sa tingin mo ba mami ate? I-shield tayo ng Panginoon. I-shield tayo na kung anong kapangyarihan meron ang Ama natin na ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Kung hindi din tayo susunod sa batas. Sige be, promise, hindi ko na ulitin. Nakalipas ang ilang araw, tatawag na naman ako sa Kanya. Mami ate, huwag ka naman magkumpiyansa, huwag ka nang labas-labas. Bihira na, hindi na be, dito na lang ako sa bahay be. Nalulungkot kasi ako be. But I felt something really strange. One time I spoke to her, her voice is so different, and one time nag-cough siya na iba. Hindi na ako mapakali ng mga panahon na yun. And that was the time na may COVID na siya, but she didn't know. Na-realize ko na lang na pagdugtong-dugtong ko nung dinala na siya at na-diagnose na siya na positive siya sa COVID. Noong mga panahon na na-diagnose na siya na may COVID siya, sinabi ko sa sarili ko, I knew it. I felt that those days ay iba na. Kaya nung dinala na siya sa ospital, sinabi ko kay Sir San, ipapangutang ko uli sa inyo yan, Sir San. Sa News MPC, ipapangutang ko uli yan. Kahit alam ko na may budget ang gobyerno, but iba pa rin na may sariling pera. Gawin ko lahat. Uutang ako kung magkano ang kailangan. Padugtungan lang ang buhay ng kapatid ko. Sabi ni Sir San, meron na raw tumutulong mga politicians na mga kapatid. Sabi ko siguraduhin lang. So I went straight to Christian. I spoke to Christian, ang asawa po ng ating Madam Grace na talagang nagtiyagang nagbantay. Maraming salamat, Christian. Until the last breath of my life, I will never forget your sacrifices ginawa mo sa kapatid ko. So, palagi, araw-araw kami nag-uusap ni Christian, naninervyos ako. Hindi ko na sinasagot nung later part na. Dahil nung nakausap ko si Ate Grace, hindi ko nakayanan. Be, anak ko be, apo ko. Hindi ko na maintindihan na sinasabi niya, ate, pakipasa kay Christian. But I know in my heart that would be the last na makausap ko ang aking kapatid. Sabi ko, Panginoon, kung last naman itong makakausap ko siya, ayoko na siyang kausap ulit. Dahil baka ako naman agad ang susunod. Dahil hearing my ate, mommy's voice like that, I cannot bear the pain. Knowing her, she's very matapang but she's so duwag when it comes to injections, all of us. We are so coward. Mga duwag po kami pagdating sa mga injections. Kakain din po ng bala yan si Ate Grace tulad ko. Pero pagdating sa ospital, doon po kami mahina lahat. Ang huli kong kausap kay Ate Grace, hindi ko na siya maintindihan. Sabi ko, Mami ate, ipasa mo na kay Christian dahil mai-stress ka. Magsasalita ka para maintindihan kita. Sabihin na lang ni Christian, huwag ko daw siya pabayaan. Ipagdasal ko daw siya. Kahit wala kang sakit, Mami ate, lagi kita pinagdadasal. Lahat po kayo dyan. In general, lahat po kayo pinagdadasal ko palagi. That was the last time I spoke to her. And then, I also have to think of my children. Malaking leksyon ho ito sa atin, malaking aral. Tayo nandito na naniniwala pa rin sa ating ministro. Na wala akong pinipili si Lolo Adriano. Makamag-anak man ng ministro o hindi. Kapag walang disiplina at kapag kumpiyansa ho, walang exempted. In every rules, there's always an exemption. But it depends. Nakaligtas siguro ng ilang beses, pero ilang beses din nagkumpiyansa, bibigay din ang ating katawan. Kinuha na nila
ang ating Supreme President. Wala pang isang buwan nakalipas, sumunod naman ang pinakapaborito at pinakamamahal na anak ng ating ministro. Huwag po kayong naniniwala na may iba pa siyang mahal at paborito. Nag-iisa lamang ang isang Gracelyn sa puso niya. And that's the truth. I know, walang ibang anak na kasing mahal at kapaborito niya. Only Ate Grace. Dahil kung mahal man kami niya, kung mahal man niya ako ngayon dahil sa sakripisyo ko rin ginagawa, wala pa sa kalingkingan na naging sakripisyo ng isang Gracelyn Ecleo. Hindi rin ho niya kagustuhan yan na palagi siyang nanlilimos. 2 weeks before she was brought to the hospital, nag-open up siya sa akin ang sama ng loob niya sa kapatid na ito, sa kapatid na ganon. Iniiwasan siya at sinasabing tatawag lang kung may kailangan. Hindi rin ho niya gusto yan. May pride din ho ang ating kapatid. Ngayon, iiyak-iyak kayo na wala na siya. Nandyan pa ang text niya. Alam naman ho niya yan. Hindi niya rin gusto, mahal lang niya ang mga apo niya. Mahal lang niya ang mga anak. Papel niya yan eh. Gusto ba niya mag-anak na mag-anak? Gusto ba niya mag-apo na mag-apo? Dapat kasi magtulungan tayo. Ang hilig kasi magsiraan. Sabi nga ni Ate Grace dun sa text niya, hayaan na lang natin din. Hanggang mamatay sila, hindi na yan magbabago. Siraan, plastika, linggitan. Ang pamilyang Ecleo. Kaya malaking leksyon po sa atin lahat ito na wala ko talagang pinipili ang Panginoon. Dito naman sa ating samahan, PBMA, wala akong pinipili. Maanak, mapaborito, mamahal, mahindi, paparusahan kapag hindi marunong sumunod sa batas ng pinapasunod sa samahan ito. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit. Believe it, I know they're wrong. Wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered? We wished on a morning star. Somebody thought of that and someone believed it. Look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do you think we might see? Someday we'll find it. I've heard